ano yung pinaka-standing ground natin coming into M5. So all these little steps, we're not saying na automatically kasi 'di ba Bren ang may hawak ngayon, pero yung Oo. difference in terms of meta, dito mo na face check or Tama, dito mo tama. nakikita kung ano yung kapareha in terms of Bagay yung Angela dito sa side ng Team Philippines. parang kulang na sa crowd control yung ano no, Indonesia. Yes. Wala Hindi silang naman control. ganun kabilis talaga na nakakapatay yung mga heroes nila. Yes. O nga, mas maganda kasi pagka yung Lancelot parang iwan lahat. Yep. Tapos instant lang na mag-phantom execution. Yung Fred rin kasi gusto niya muna makipagsuntukan Yep. bago talagang makapitalize yung Angela, which is hindi niya nga ma-maximize yung pinaka ano niya, pinaka strength. Gusto mo kasi Yes. pag mabilis, bibilisan mo pa. Oo. Parang, syempre, pag mabilis yung kalaban mo sa karera, dapat mas mabilis ka. Akala ko si Jeff Cutie. Kamukha ni Jeff Cutie Si pa ano yan? Si Coach Mouts yan. Sorry coach, pero may hawig po eh. Oh. Sana all no, pag ganyan-ganyan lang. Sana all. The Imagine. ultimate kabayas. Oo. Uy, they did pick up the Franco na sinabi natin kanina na potentially ay gagamitin ng Indonesia, so baka pwede nilang nakawin. Sa totoo lang, kung nagkapalit yung ano dito, yung roamers, kung Angela napunta sa Pinas tapos Franco napunta dito sa Indonesia, maganda yung magiging resulta for both teams. Siyempre, malakas pa rin tong Brody plus the Franco. Meron pa rin silang burst potential. Pero yung Lancelot na may Angela, tapos follow up ng Brody, medyo mahirap i-deal with yun. Pero syempre, nandito na tayo sa punto kung saan Angela ang napili. Angela Fredrin, hindi masyadong Hindi masyadong pang-aggressive. aggressive. Di ba yun? Hindi bagay, no? Kaya papansinin nyo guys, yung mga nagduduo, sa totoo lang huwag na nating usually, di ba, ang kapartner ng Angela yung mga Ling user, basta assassin user. Kasi parang kaya nilang gumawa ng sarili ng play kahit silang dalawa lang. Yan yung mga favorite na mga nung kapanahunan pa ng mga Nice One Baby Oo, meta. Nice One Baby At meta. puyatan pa ng mga nagduduo. Tama. Ayan. Tama. So, ito guys, makikita natin. Best of 3 by the way. At kung sino mananalo dito kakalabanin ng Saudi Arabia sa ating semifinals. After nito, meron pa po tayo ng next na laban. Opo, huwag kayong magulat. Kahit Opo, meron pa po 12:38 ng umaga, may isang Tama laro po yan. pa. Oo, best of 10. Para Best of masaya. 10 to guys. Ay, wag mo batiin. Naku, Wolf, sinasabi ko sa'yo. Hindi mo gugustuhin na Wala kasama mo ako sa mga Alam gantong ko- late na. Nung nakita ko yung schedule natin, sabi ko, okay. Hinahanda Tanggap ko mo na. na sarili mo. Sa totoo lang, bago mag-start yung broadcast natin, nag-power nap na ako, madam. So, Ready handa ka na. ready na ako for the worst. Ready ka na for the worst na mga pwedeng mangyari. So, uy, napakaganda naman na pag doon. And Moreno is gonna be down first agad kay Kuya Saison at mainit ang mga players for Philippines. Yep. So, yung hindi ko nagugustuhan dito sa side ng Indonesia is mahina pa rin yung damage output nila in the early game. Siguro pag pwede na paggalingan ng damage itong Valentina. But seeing as the Valentina is napapagtripan dito, baka mahirapan silang sumabay dun sa tempo ng Team Philippines. Itong Fredrin kasi, usually, ipapartner mo sa kanya talaga yung mga Farsa, yung mga burst, no? mga burst kasi para ma-take advantage mo yung niya, yung taunt tsaka yung knock-up niya. Tapos matik after no, nadadating na yung mga ibang players, tsaka nila i-secure yung kill. Yes. Eh dito kasi talagang kailangan tumama lahat Yep. or at laging mauuna sila pagdating doon sa pag-deal ng damage. But we'll see guys, dahil 5 seconds ay magkakaroon na tayo ng turtle objective. So nandito ang mga players for the Vision. At grabe naman si Kuya Riquitiano dahil napipilit niya na mapoke or mas mataas sa kanyang damage as compared to the Claude doon sa may top lane. Uy, meron nga lang hook. Super kento ng kanilang mahuhook pero may pasukan din naman sa Saison ang kanilang targetin and that is Arcangel with that secure. Grabe naman, kaya naman pala idol ng mga kids. Idol ng mga kids mo, inspired. Ito si Arcangel, nakakuha pa ng turtle, securing it for Team Philippines. At maganda ang resulta ng early game. Na first 2 minutes natin para sa Team Philippines kasi nakakuha sila ng isang kill tapos nakakuha pa ng turtle. So far, nagre-reflect naman yan sa gold. Papansin nyo, 1,000 agad yung kalamangan. At mukhang gusto mag-invade ng Philippines or at least i-reset lang ata nila yung purple buff. Oo, ang aga nun if ever para sa kanila. O diba parang labanan na to ng retribution pero ang nagwagi pa rin yung dating retribution holder ng Team Philippines. Exactly. So 1-0 ating score. Wow, napakagandang flicker play para sa kanila and Riquitiano with the kill. And Philippines right now is talagang lumalamang sa kanilang kalaban. Yun siya sabi natin about Franco and Brody. Underrated kasi usually iniisip natin ano ba yung mga combo with Franco, Beatrix tsaka Kari. Para may burst kagad. But early stage, nako, masakit talaga.
Ito, Ay, papunish nga na nila si Nico. Isang mabilis. Ginamitan na ng Angela ulti. oh, pero ang daming players no na para lang mapatay and for me parang hindi siya ganun kasulit kasi si Onigo yung Exactly. kanilang na-kill. So for Team Indonesia parang medyo naaaurahan sila dito ng Team Philippines. Okay. When it comes to items, hybrid lang sa may expect natin. Molten Essence. Sa this week, no? Actually, napansin ko this week lang, literally, ay parang nagbabalik sa mga quote-unquote utility junglers, quote-unquote tank junglers. Oh. Di ba, yung Martis, kahit yung mga Martis ngayon, nag-sky, yung task build, Nagtatangke na, tank oo. build. Pero ngayon, ito, nag-Molten Essence na itong ating Lancelot. So, I wonder kung itutuloy-tuloy niya itong pagiging quote-unquote tank slot. So parang sinasabi mo dito parang 'di ba after nung new emblem system, medyo nag-a-adjust na talaga totally yung Yes. mga players kasi bumabalik na sa dati eh. Naka-impure rage nga siya eh. Oo Which nga is no. typically, expect nyo, naka-killing spree. Nung Pero isang siya araw ko lang naka-impure nakita eh. Pero ito nakikita natin guys, sa may turtle objective natin, sa Son is go on live, pero yun nga lang inat Sorizo, ito na yung zone out na ating sinasabi, napakagandang penalty zone para kay Canon, pero halos wala ng buhay mga players ng Philippines. O Nico is gonna be down, mukhang suntukan nga yata talaga ang gusto ng Indonesia dahil makakuha nila ang turtle objective. Biglang nakabawi dito yung Indonesia dun sa ating second turtle. Nakikita na natin yung value ng Uranus. Kung babalikan nyo nung M3 time na pag nagkakaroon ng Lancelot na jungler, ang pinangsasagot is the Uranus kasi hindi makababad si Lancelot dun sa mga problema na niya agad yung turtle, yung lord. Tapos kapag nilagyan mo pa ng Uranus doon ng kalaban, parang sobrang daming damage yung tinitake. Siguro ito yung dahilan din ko bakit nag-decide si Saison na mag-hybrid. Magsa-start siya ngayon with the Molten Essence para at least nakita mo kasi na-force out siya nung Uranus eh. Tapos may Angela pa kanina. So parang yun pala yung pinaka gustong gawin ng side na Indonesia. Akala natin parang usually kasi 'di ba, ang nakikita natin is yung Angela usually ay nandoon sa may jungler. Yep. So dito kay Vin talaga. I mean, ultihan niya yung sarili niya na para mahirap yun kay Sorizo rather tama. sa Uranus. Magpapapi-papi po sa sarili, parang delikado yun, guys. Ibang Angela na yun, boss. Angela. Ito naman, magkaroon ng agawan. Pero syempre, may retry si Mr. Saison. War Axe na yung ninext niyang item. Ito naman yung the Carteezy build before. That Carteezy tank. So, tingnan natin kung didiretso sa mga tank. Sa likod, Arcangel ang ginugo. Okay, so napakaganda na nga ginagawa dito ng Indonesia. Makakasira pa nga ng Torre doon sa may top lane. Pero sagot ng Pilipinas, teka lang, kailangan din namin sumagot dito sa may middle lane. Kaya dalawang players ang makakasira ng Torre doon. And Sorizo magbibigay ng vision sa kanilang mga kalaban. Paparating na rin ang ibang mga taga-Indonesia. Sa Ison, makakatakas ba at hindi rin siya dadalawin pa ng mga players? Yep. Heptasis para dun sa ating Brody. Ibig sabihin, mga kalaban na. Top lane, ito lang yung hindi ganun kaganda. Siyempre, napatay yung Franco tapos napag-push. Pero, para sa Team Philippines, pwede sila maging masaya dun sa fact na mid lane yung Torre na nakuha nila. No? Alam natin mataas yung value dun sa may mid lane pag Torre. Mas madali para sa kanila later on. Kailangan lang nilang buwagin na yung sa may side lane. So ito na naman guys, parang mas magiging madugo to. Pero take note na kompleto mga players ng Team Philippines. Si Sorizo dito ay sinakina ulit ni Angela. Siya yata ang target dito. And Sorizo is gonna be down. Kaya naman pala ni Lima, si Canon dito ginamit din ang kanyang penalty zone. Super Ken, wala ng buhay. Pero si Riquitiano ang makakakuha ng turtle at dalawang patay sa side ng Indonesia. Great idea mula sa Team Philippines. Nakita nila, no Clot dun sa area. 5v4 ang labanan. So, pinush nila talaga yung turtle na yun. At nakuha nila. They also use yung kanilang Bloody Hunt dun sa may Uranus. Na tingin ko magandang decision. Dun sa moment na yun mismo kasi nga 4v5. At kung wala yung Clot, walang additional damage na pwede expect from Indonesia. Thing is, yung Indonesia, hindi naman sila magbibigay ng libre lang. Nakakuha sila ng ikalawang ng tier 2 dun sa may top lane. So, sobrang importante rin nun Tas yung Claude pa yun, no? Parang hindi na nila masyadong... Well, actually, parang ganun muna talaga yung magiging play ng Indonesia. Ang abangan natin is kapag sumama na si Kuya sa akin, doon sa may... I mean, hindi siya sa akin.
yung kulot na lang ng Indonesia. Baka kasi hindi nababasa ng ibang mga players. Defensive. Baka hindi kayo tumingin sa ano eh. Baka Oo. isipin nyo. Mga isipin nyo, may love life pa ako sa Indonesia. Hindi natin gagawin yun, guys. Opsi. Oo, mahirap-hirap yung mga ganyan. Pero guys, na mga Pilipinas pagdating sa gold. So, for the side of Indonesia, parang sila naman ngayon yung sabihin natin na naghahanap sila ng vision, naghahanap sila rather ng information sa kalaban, pero hindi din sila willing pa for a team fight. Okay, so konting throwback lang dito sa ating tank slot. Kung babalikan natin yung Kailan nga ba? season 11, no? Parang, or was it Season tuloy. Season 11. season 11 yung nauso yung tank slot. So, pero nung season 10, meron nang gumagamit. But yeah, Oh. basically no season 11, yung pure Taxelot, Molten Essence, tas kay helmet ka agad. Tapos, nung si Carl TZ and si Irad, in fact, ang kanilang variation is War Axe after the Molten Essence. Para may damage if ever. Oo. Ayun lang. Naku po, napakaganda naman. Grabe, ginawa doon ni Kana. Tatlong tatamaan ng penalty zone. Pero bago nangyari yan, guys, namatay na si Super Ken. Si Super Ken, hinahanap pa niya si Super Super Barbie. Baka dito sa Pinas may Super Barbie. Oo, baka dito na Baka talaga. niya makita. Oo, yung mga shoutout sa mga Barbie. Oo. Sakto! Ngayong, alam mo daw yung energy. Gulat ka. Nagulat ako. Napatingin pa siya. Sakto din naman. Kuha ng Pilipinas yung ating Lord Lord. Objective. At sakto din na recently yung Barbie movie. Wala Ay, lang. wala lang. Kinunik ko lang. Share lang. Vin, gonna be taken out. So, yun nga, going back to sa tank sila, this is I call it the Carl TZ / Irad item progression kung saan after ng Molten Essence, Sky Helmet, War Axe ka muna bago mag Sky Helmet. Oh. Si the typical na tank slot, sino ba nag-post ng pinata? Si Ryzen. Molten Essence, Sky Guardian Helmet, then maybe Thunderbelt o kaya yung tanky items. Talaga dati yung Twilight kasi yun yung Twilight, combo ng time na oo. yun eh. So, yun yung kay Ryzen, pure tank talaga. Then, dahil lang dun sa War Axe, nagiging medyo hybrid yung Irad plus the Cartesi variation. So, ito yung Tumatama ginagawa sa season niya. tumatama din sa passive kasi ni Lancelot ng mga skills niya. Oo. So parang magpapatong-patong yung damage. So malinis na naman na napagkakagalaw ngayon na makikita natin for Team Sivol. Lord will march in doon sa may top lane. Pero bang hook, Uy! nam, sabi nila dito, sakto lang din naman na lunch time. Ay, dinner time na pala, killing spree. Para dito ka Saison, sama pa ng isa, Moreno is down. Tapos sinahabol dito si Sorizo, medyo napalalim saan ka pupunta as he is gonna be down. Double kill para dito kay Requitiano at parang mahirap kay Kuya Vin na dumapensa at magpapi-papi po dahil wala nga din naman talaga siyang mapupuntahan. Mega kill and game Tapos, number 1, Sibol wins. bigla na lang at well, sinabi naman natin when it comes to the draft, parang hindi masyadong nagme-make sense yung composition dito ng Indonesia kasi nag-Fredrin. Imagine nyo ito yung support duo nila. Fredrin tapos it's the Angela and then Oo. Valentina. Valentina malakas yung damage pero Fredrin, Valentina, Angela not